Attorney Levy Baligod and some of the so-called Maleta boys went to the office of the Ombudsman today to explain the recantation of 4 members of the group. Nasa linya si John Riz Calata para sa detalye. John Riz, anong detalye mo dyan? May dumating sa Office of the Ombudsman ang ilang Maleta boys at kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Sinabi ni Baligod na pumunta sila dito sa Ombudsman para sumagot sa counter-affidavit ng mga kasong iniimbestigahan ng anti-graft body at tukuyin ang dahilan ng pag-recant ng 4 na Maleta boys. Gusto rin anyang igiit sa tanggapan na ang pagbaligtad ng dating bodyguards ay dulot ng pananakot at panunuhol. Ang target nila yung 8 kasi na nag-affidavit dito. Umabot ng 25 million ang offer. Minsan na pinepresyuhan nila Kung ito, 5 million lang to. Pero ang unang offer actually, umabot ng 10 million Bawat isa. Oo, pero yung middleman, ang sabi niya, pwede bang 5 sa'yo, 5 sa akin. Ayon sa abogado, may ilan pa ring sumusubok na kumbinsihin ang iba pang Maleta boys para bumaligtad. Dagdag pa niya, sa ngayon limitado ang galaw ng 4 na Maleta boys na nag-recant at nasa isang lugar lamang ang mga ito. Tila mayroon din anyang nagbabantay sa mga ito. Balik sa iyo, May. John Riz, bukod sa mga nabanggit, may iba pa bang pakay ang mga Maleta boys at si Attorney Baligod sa kanilang pagpunta sa Ombudsman? May ayon kay Attorney Baligod, nagpunta rin sila dito para pasinungalingan ang alegasyon ng mga nag-recant na Maleta boys na tinakot sila ng ombudsman kaya sila bumaligtad. Paliwanag ni Baligod noong time na kinuhanan ng testimonya ang 8 Maleta boys ay may mga kasama sila. Ipinunto pa niya yung mga nag-interview raw ay mga batang abogado pa. Kaya ang tanong niya, paano raw tatakutin ng ombudsman ang mga nag-recant na Maleta boys? May? Maraming salamat, John Riz Calata ng Uula.